Isang magandang araw mga ka-hybrid, ay update ko lamang po kayo dito sa aming tanim na SL19 Super Hybrid Rice ng SL Agritech, no, mga ka-hybrid. So ngayon ay marami sa akin nagtatanong o sa ating mga ka-farmers kung ilan po ba yung pwede nilang ipunla sa kanilang area, no, in 1 hectare. Inbred varieties, hybrid varieties to mga hybrid. What's up mga ka-hybrid? Lakme Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pa-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's vlog ay usapang binhi tayo ngayon mga ka-hybrid, no? Ay siyempre marami sa ating mga farmers natin na problema kung ilan nga po ba yung pwede na lang ipunla, direct seeding, transplanting, no, mga ka-hybrid, good for 1 hectare, no, mga ka-hybrid. So ngayon update ko lang kayo rito sa aming tanim na SL19 Super Hybrid Rice ng SL Agritech. Ay ito po ay day 65 na, no, mga ka-hybrid. So makikita nyo dyan, napakaganda na ng bulas nung aming in-applyan namin ng amo at plus yung foliar na aming in-spray dito ng 3Gs, no, na foliar na organic. So yan, so dako na tayo ron sa mga katanungan ng mga ating mga farmers. So hindi na natin patatagalin, punta na tayo dun sa unahin natin dito mga ka-hybrid, yung inbred varieties. Kasi marami kasing competition kasi rito mga ka-hybrid na seeds na pwede nating ipunla o isabog, no, mga ka-hybrid, sa ating area. Mahabang competition kasi ito mga ka-hybrid. Kung susukatin mo sa isang hektarya yung butil na pwedeng malagyan, no, sa isang hektarya, no, mga ka-hybrid. So punta na tayo sa inbred. Hindi na nating yung short na lang to, no, short key na lang para mas malinawan din yung mga farmers natin kung ilan talaga yung pwedeng isabog or pwedeng ilipat, ipupunla nila dito sa kanilang area, no. So syempre pagdating sa inbred ay pagka inbred varieties tayo ay pagka lipat tanim ay nangangailangan ito ng 40 kilos, no, mga ka-hybrid. 40 hanggang 39 to 41, no. So yung 41 ay talagang sinosobran dito para just in case na may namatay, kinain ng kuhol, tinaga, ay yung mga yan, ay meron tayong pangsusugot dito sa mga namatay, no, mga ka-hybrid. Pagka direct seeding ay kumukonsumo po ito ng 70 to 80 kilos, no, mga ka-hybrid. So pagkalipat tanim sa inbred ay kumukonsumo ito ng 39 to 41 na punla, na kilos na punla, no, mga ka-hybrid o binhi. Pagka direct seeding o sabog tanim ay nangangailangan dito ng 70 to 80 kilos per hectare, no, mga ka-hybrid. So dako na tayo dun sa hybrid varieties naman natin, no, mga ka-hybrid. Kahit anong hybrid yan, Longping, SL Agritech, PH Pioneering, GSR, kahit 20 by 20, 20 by 15 cm distance. Doon tayo sa lipat tanim, transplanting, ay ito po ay nangangailangan sa isang hektarya ay umaabot sa 15 to 16 kilos, no, per hectare. Ito po ay lipat tanim. Kung kayo po ay magpupunla, so every 3 kilos, so kumukonsumo po kayo ng 15 to 16 kilos per hectare. Yung sa amin kasi SL19 ay sinobra namin, kaya talagang sobra. 18 kilos yung aming nakonsumo rito, lipat tanim. So yan. So dako na tayo doon sa sabog tanim o yung direct seeding ng hybrid. So yan, walang ano dito, no,
kung gusto mo bang mag direct seeding. So ang kinukonsumo naman nito ay umaabot ito ng 40 to 41 kilos ng mga ka-hybrid sa isang hektare. Ito mga ka-hybrid, sa pagkakaiba lang sa inbreed ay direct lipat tanim nila ay 39 to 41 kilos, no. O dito naman sa hybrid ay direct seeding to, sabog tanim. Sa hybrid ay nangangailangan sila ng 40 to 41 kilos. So yun ang pagkakaiba nila ng mga hybrid. Kaya mas marami yung direct seeding sa inbred varieties na umabot ng 70 to 80 kilos. Pagdating naman sa hybrid ay 40 to 41 kilos lang yung sabog tanim na po pwede rito isabog, no. O pagka lipat tanim, 15 to 16 kilos lang mga hybrid na pwede mong isabog sa inyong punlaan, no mga hybrid. So yun lang mga ka-hybrid, yung aking konting share ko lang sa mga ka-farmers natin, mga ka-hybrid natin dyan, yung mga nalilito pa rin kung ilan pa rin yung siyasabog nila o yung ipupunla nila sa kanilang area, no, mga inbred at hybrid varieties natin mga ka-hybrid. So yan lang, sana ay medyo meron kayong natutunan dito. Ito ay talagang base lang sa aming experience na aming ginagawa dito sa aming area. So wala nang compute to, yung kinukompute mo pa para baka kayo ay malabuan lang doon. So ito ay talagang direct kilos na to, kilo-kilo na to, hindi na to yung kukumpitin mo pa kung ilan yung isasabog mo sa area na yun, kung bibilangin mo pa yung, kasi libo-libo ang butil sa pagka kayo nagsabog sa pulaan o nagsabog sa inyong area, no. So yun lang, sana nabigyan ko kayo ng konting kaalaman sa mga nahihirapan pa rin mag punla, kung ilan po ba yung kilo na po pwede nilang ipunla sa kanilang area, no. So yun lang, magandang araw muli, ingat po at God bless.